So, meron kang nakita sa iyong Facebook page na nakalagay na Forex, free Forex trading seminar. Or maybe, you have a friend na sinabi sa'yo na, uy, maganda mag-trade sa Forex, meron tayong opportunity para mag-trade sa Forex. Or maybe, nabalitaan mo na ang Forex ay isang magandang investment na po pwede mo paglagyan ng pera and, of course, passive income na siya. Okay? Or maybe, narinig mo ang Forex dahil sa mga scams na lumabas ngayon. Or, pwede rin na narinig mo ang Forex sa Securities and Exchange Commission, okay? Na sinasabi nila na illegal ang Forex here in the Philippines. That is the reason why ikaw ngayon ay naghahanap ng pwede nating source ng information para malaman mo, ano ba kasi itong Forex talaga na ito? Bakit ba right now medyo nakaka-gain siya ng momentum? And right now, maraming tao ang interested sa kanya dahil merong isang malaking opportunity in Forex trading. Okay? Now, in our course, in this free course, pag-uusapan natin lahat ng kailangan mong malaman. If ikaw ay wala pang alam when it comes to the Forex industry, Forex trading, investing, marketing, business, etc., then this is a free course para sa iyo. Okay? Dahil sa course na ito, pag-uusapan natin lahat ng ways para na sa ganun ay magkaroon tayo ng opportunity in the Forex market. Dahil meron nga na sa TV right now na meron daw yumaman dahil sa Forex. Okay? So, ano ba talaga ang Forex na ito? So, first topic is what is Forex? Well, Forex simply is foreign exchange. Ito lang po yung pagpapalitan ng pera from US dollar to Philippine peso. Okay? Baka meron kang kamag-anak na nasa UK. Okay? And then umuwi siya dito, meron siyang pounds na dala. And then, syempre, binigay niya yun sa iyo and then pinapalit mo in exchange for Philippine peso dahil hindi mo siya magagamit dito. As you know, there is an exchange rate doon, okay? Kapag pumunta ka ngayon sa mga money changers or sa mga mall, makikita mo doon na merong nakalagay na Forex. Doon ka magpapalit ng pera mo. Or baka pag pumunta ka sa bangko, pansinin niyo po, meron kayong makikita na exchange rate. US dollar, merong buy rate, merong sell rate. Simply, that is Forex. Pero bakit maraming nahuhumaling dito sa opportunity na ito? Well, first po kasi, sa lahat naman ng opportunity na meron tayo, if gusto mong pumunta sa real estate industry, okay, magbebenta ka ng lupa or magpapatayo ka ng isang building or a lot more na po pwede mong gawin sa mga real estate, first kasi na question sa kahit na anong industry is kung maganda siyang gawing negosyo, or kung pwede mo siyang pagkakitaan, is first, meron ba kasing demand? Is there a demand for that certain business, that certain industry, that certain product? Kagaya na lang po ng isang product na ito, Pentel Pen, okay? So, meron siyang presyo, and then, if there is a demand, if there is a need for the product, pwede ba natin sabihin na merong opportunity sa pagbabuy and sell ng pilot na pen na ito? Or ng Pentel Pen na ito? Then the answer is yes. Okay? If meron bang mga taong gumagamit ng real estate, meron bang taong kailangan ng lupa para sa kanyang bahay or para sa kanyang bukid, if there is a demand for that product, then the answer is there is an opportunity for it. Or maybe in the stock market. Sa stocks naman po, ito yung pagbabuy and sell mo ng stocks or ng ownership ng isang corporation, ng isang public corporation. Let's just say Jollibee. If tingin mo ang Jollibee ay magiging maganda in the future or maybe magiging pangit siya, then there is an opportunity there. Bakit? Dahil merong demand. Okay? Because of course, in our economics, you have the demand and then you have the supply. Tama po ba? So, in Forex naman, syempre, ang binabuy and sell po natin in Forex simply is money. Yun lang. Bakit natin siya ibabuy and sell? Because second, kailangan nating makita na merong change or changes when it comes to the price. Okay? Change sa price. Because if there is a change in the price, pwede siyang tumaas, pwede siyang bumaba. If mag-iiba-iba ang price niyan, then there is an opportunity para i-buy and sell siya. Halimbawa, ang US dollar to Philippine peso, okay? Alam mo na from 50, magiging 55 siya. Maybe a month from now.
or 2 months from now, alam mo na magiging 55 siya. So ano ang gagawin natin? Bibili ngayon tayo ng US dollar. And then, ikikip natin siya. Okay? After a month, after 2 months, ibebenta natin siya from 50 pesos, naging 55. There is a change in the price of that asset, of that product. Then, there is an opportunity for us para kumita. Question is, first, demand. Meron bang demand for money? Sinong tao ang hindi gumagamit ng pera? So, if meron gumagamit ng bagay na yon, if may gumagamit ng pera, then there is an opportunity para dyan, okay? But of course, that is Forex. That is the traditional way of doing Forex. Bibilin mo siya, the money itself, itatago mo siya, okay? Nung mga bata kami, parati ang ginagawa, parating yan ang linya ng mga magulang namin sa amin, di ba? Ipapatago mo sa kanila yung dollar na ibinigay ng tita mo from US and then ipapalit daw. Okay? Ayun, naipalit na nila, hindi mo na siya nakuha. Okay? So, that is Forex. Simply, yun yan. Pero, syempre po, ang kailangan natin na dapat nating pag-aralan, if you really want to have this opportunity, maximize this opportunity, utilize the opportunity, is of course, kailangan nating pag-aralan ang mga strategy. Okay? Para lang sa ganun, alam natin kung kailan tayo bibili at kung kailan tayo magbebenta. And yun po yung mga pinapakita sa mga seminars and yun yung mga pinag-aaralan natin sa mga seminars, okay? Etc. But simply, that is Forex. Buying and selling of currencies. That's it. Okay? Pero, bakit ba meron pang opportunity dito? Well, your Forex po, the Forex industry, is the world's largest financial market. Bakit siya ang largest financial market? Of course, everything that works, okay, lahat ng gumagalaw, especially in the financial world, kailangan natin ng pera. Okay? Let's have an example. Halimbawa po, ang US dollar to Philippine peso. Alam natin na from 50 pesos, magiging 55. Sa Pilipinas po, ang term natin dyan ay hihina ang presyo kontra sa dolyar. Okay? Ano ang mangyari kapag humina ang piso kontra sa dolyar? Siyempre, ang unang maapektuhan po niyan ay ang oil. Okay? Dahil ang oil ay, siyempre, kailangan ang oil po is quoted in dollars, so hindi mo po pwedeng bilhin ang oil if hindi mo i-convert yung pera mo from Philippine peso to US dollar. Ngayon, kapag tumaas ang langis, ano ang next na maapektuhan? Siyempre, maapektuhan na po dyan ang iyong mga commodities or yung mga bilihin natin dito sa ating market. Okay? Ito na yung mga nagrereklamo tayo na mataas ang bilihin. Okay? Bakit ganon? Kasi isa pong naging factor ay tumaas ang oil. Since oil ay ginagamit for transportation cost ay tumataas. So, tumataas din ang commodities. Partly, pwede po natin sabihin na here, maapektuhan tayo through or inflation. Okay? Diyan na po papasok yon ng yung mga binabalita, magkano ang inflation rate ng Philippines. Noong isang taon, ang gulo-gulo natin pagdating sa inflation rate. At napakataas daw. Ngayong taon naman, wala masyado. Tama? Isa pang maapektuhan ng pagbaba at pagdaas is of course your foreign debt. Yung utang natin. Okay? Na quoted in dollars. So, ang interest rate niyan ay medyo tataas. So, ang gagawin ngayon ng ating government, maybe mag-i-issue sila ng bonds or maybe mag-change tayo ng sort of some policies. Okay? Ito po yung mga tinatawag nating fiscal and monetary policies. So, naapektuhan lahat yan ng sa Forex pa lang. Okay? Kapag nagbago din yan, syempre, pwede po na maapektuhan ang ating stock market. Okay? Since masyadong mataas ang bilihin, konti na lang ang bumibili, kaya ang naging income ng ating mga big companies ay medyo bumaba na. If maapektuhan ng stock market, okay, ceteris paribus assumption, ano ang mangyayari? Pwede pong maapektuhan yan ang ating bonds market. So ito po lahat actually
ng goods and services in the market, maapektuhan because of your change in your forex market or in your currency. Okay? Pero hindi naman po lahat ay negative. Pwede rin kasi na if bumagsak ang presyo ng peso kontra sa dollars, syempre po pwede pong tumaas naman din ang ating exports. Okay? And yung growth natin here in the Philippines also. So, ito pong mga factors na ito, kung mapapansin natin, lahat ng merong opportunities kung saan tayo pwedeng mag-trade. Sabi nila, sa stock market, merong opportunity para mag-trade. Affected po siya ng nangyayari sa iyong forex. Okay? Also, your commodities, affected siya ng nangyayari sa iyong forex, sa iyong currency. Why? Because of your oil. And of course, even your bonds market. Okay? In the Philippines po, ang medyo normal sa atin is your money market securities, your bonds, and your stock market. Okay? So, relatively new pa ang forex sa atin. But this is the reason why it is the largest financial market. Actually, daily po, okay, meron tayong turnover in the forex industry na $5.3 trillion. Yan po yung laki ng pera na umiikot sa forex. Bakit ganyan? Well, syempre, lahat naman kasi ay gumagamit talaga ng pera. Okay? Now, why is this important? Ito po ay important because in the future, your analysis when it comes to forex trading, okay, kailangan pong medyo matutunan natin ang lahat ng factors na ito. Because actually, if sa stock market, ang binibili mo ay yung magiging maganda ba yung company na yon in the future? Okay? Or hindi magiging maganda yung company na yun in the future? Yun yung basis ng ating presyo ng iyong stock. Well, in Forex, isipin nyo na lang po na binibili mo yung stocks ng bansa. If tingin mo, magiging maganda ang US dollar as a country, then you will buy. Di ba? Bibili ka dahil you're expecting na pag gumanda siya, tataas yung value niya, tataas yung price niya kontra sa ibang currencies. Also, bakit $5.3 trillion ang umiikot sa ating forex? And of course, you have the participants in your forex market. Sino ang isa sa mga major participants ng forex market? Well, you have your government. Of course, meron tayong mga policies na kailangan ipatupad. And of course, like ito po ang example, halimbawa ang president natin ay pumunta sa ibang bansa and then nakakuha siya ng donation from other country, okay? Or ng utang din from other country, nakapangutang tayo for the projects here in the Philippines. Of course, halimbawa, nung pumunta si President Duterte sa Japan, nakakuha siya ng donation doon for some amount of yen or US dollar. Siyempre, hindi po natin yan pwedeng gamitin here in the Philippines. So, dapat from their currency, from yen, Japanese yen, kailangan natin siyang i-convert into Philippine peso. That is part of the $5.3 trillion per day. Okay? Also, you have your big companies, international companies. Example is Apple. Di ba? Ang Apple po is a US company. Okay? Pero, ang Apple na yan, ang ating mga iPhone and yung inyong mga iPad, okay, yan po ay ina-assemble sa China. Okay? So, from US dollar, kailangan nilang i-change yan into Chinese yuan. Siyempre, para sa salary ng mga nag-assemble in China. In the Philippines po, normally, we have our BPO. Yung mga call centers natin. Okay? So, siyempre, ang mga employers niyan ay nasa Australia, nasa UK, nasa US. So, syempre, yung mga big companies na ito, kailangan nilang ipadala from their currency. Okay, kailangan lang ipadala yon from their country to Philippines. So, kailangan nilang ipalit yung currency, yung base currency nila sa country nila, say, Australian dollar, kailangan nilang ipalit yun to Philippine peso para nang sa ganun ay mapasweldo yung mga nandito sa Pilipinas. Okay? So, in that sense, part po siya ng $5.3 trillion per day na umiikot sa iyong forex industry. And of course, you have banks.
big banks, or kahit na po mga banks lang. You have super banks. Ito talaga ang mga majority players when it comes to your forex industry or your forex market. Okay? Sino-sino yung mga yan? Citibank, Barclays, HSBC, Bank of America, JP Morgan, okay, Deutsche Bank, okay, these big banks, okay, sila talaga yung primary na nakikiparticipate sa forex because as you know, kahit pumunta ka sa bank natin here in the Philippines, you have a lot of exchange rates doon, okay? So in that sense, banks po ang majority players para dyan. And of course, tayo, papasok tayo as investors, maybe part ng mga hedge funds, okay? Investors, and of course, yung mga natawag nating retail traders. Sa forex industry, dyan po tayo pasok. Kung kayo ay makikiparticipate dyan, syempre tayong mga maliliit na tao okay, na gusto nating kumita sa forex, then dito po tayo pasok sa mga last participant dito sa forex industry. Investors and retail traders, kasama po dito ang mga hedge funds, okay, you have brokers as well, okay? Dito po tayo lahat. Okay? Now, as you know, ang opportunity po dito is the government, big banks, big companies and big banks, in the normal operation ng kanilang negosyo, okay, hindi po nila kailangan na tingnan or hindi na, pero sa normal na operation, halimbawa, ang papadala ng salary, po pwede bang sabihin ng company na teka, wag muna nating ipadala yung salary sa Philippines kasi mababa ang exchange rate ngayon. So, po pwede ba yung ganun? Of course, hindi. Okay? Bakit? Dahil syempre, kailangan sa normal operations ng business nila, kailangan nilang ipadala yung pera na yon. Okay? But because of that exchange, pagpapadala ng pera, or the big banks sa kanilang operations, even the government, yung mga yan, walang pakialam yan sa presyo. Of course, except banks, na mga nagte-trades talaga, okay? Except for traders, trading here, okay? Kapag ginawa nila yon, nagpadala sila, wala silang pakialam anuman ang exchange rate. But also, because of that pagpapadala, pagpapalit, nagkakaroon po ng change in price. Bakit? Because of the demand and the supply. Pag nagpadala, tataas yung demand para sa isang currency. Pag masyadong malaki yan, especially big companies, kapag meron po tayong tinatawag na mergers and acquisition, big international companies, then magkakaroon ng change sa iyong price. And because of that change, tayong mga retail traders, tayong mga small investors, yan po ang magkakaroon tayo ng opportunity para makisingit, makibuy and sell, and in the process ay kumita. So, magkano ba kasi talaga yung po pwede nating kitain in the forex market? Okay? Sabi ng mga kaibigan ko, po pwede daw kumita ng 400 times a month. 30% a month. Okay? Yung iba, 100% a month. Yung iba po, in our seminars, they're expecting 15% a month. Question, possible ba talaga yung mga ganong klase na income? Well, of course, if you will look at it, okay, the biggest trades in the history of Forex, okay, is of course a man named George Soros. Okay. He's a man na bankrupt niya po ang Bank of England, earning 1 billion ng isang trade lang. Okay. During the Asian crisis, ng 1997, he earned sa Japanese yen ng around 790 million. Okay? And of course, in 2013 and 14, he earned approximately 1.4 to 1.6 billion dollars. Okay? Doon sa kanyang tinatawag na quantum fund, sa kanyang hedge fund. Okay? So, sir, possible ba talaga ang 1,000% nakikitain sa forex trading? 1,000% a month. Well, the answer is, it's possible. We're talking about possibility. Okay? Yes, it is possible dahil hindi na bago na merong kumita ng ganung kalaki when it comes to forex trading. Okay? Pero, ang sinabi po natin is possibility. Because if you will be investing
dito, if pag-aaralan mo talaga ang industry na ito, it is not about the possibility of income. Okay? It's about the sustainability ng income mo. 1,000% a month, it's possible. Question, is that sustainable? Tingnan po natin yung mga regarded as top in their field. Okay? Si George Soros po, okay? Based on statistics, isa siya sa pinakamagagaling. Bakit? Because he was able to get, sabi sa kanya is 30:30. Ano yung ibig sabihin ng 30:30? For 30 years of managing, he was able to generate 30% per annum. Hindi per month, per annum. So sabi mo kanina na bankrupt niya ang Bank of England. Well, that is true. Again, sustainability. Okay. When we say sustainability, dapat makita natin kung gaano niya katagal ginawa yung trading niya na yon. Yes, nagawa niyang bankruptin ang Bank of England, but on average, kapag tiningnan mo lahat ng mga trades na nagawa niya, it's 30% per annum. Okay, magkano yun? Right around 2.5% sa isang buwan. Again, even the greatest traders, it's about sustainability. Gano'n niya katagal ginagawa yon. Now, if you will ask sa some of your friends who told you na ganito kalaki yung possible na kitain sa Forex, question is, gaano niya katagal ginagawa yung kung ilang percent man na yon in a month? Okay? But realistically, practicality-wise, one is George Soros. 3% per annum sa loob ng 30 years. And yun naman po yung gusto natin talaga. Tama? Ang gusto naman natin, bakit natin kukuhanin ng isang opportunity, ay dapat maging lifetime na opportunity yan para sa atin. Hindi yung mag-in ka lang ngayon, kikita ka na malaki, and then after ilang months, out ka na. Bakit? Kasi nawala na lahat yung pera. Okay? That is first, George Soros. Second is a guy named Alexander Elder. How much ang kinita niya? For 20 years, was able to generate, for 20 years, he was able to generate 2% per month. 20 years. Okay? Now, we have to ask ourselves, yung mga napakinggan nating mga kaibigan, na ganito na daw yung kinikita nila sa Forex. Question, how many years na nilang ginagawa yon as traders? Okay? We're not saying that it is impossible, again, okay? But what we're stating here is the sustainability ng kinikita. Okay? And of course, lastly, is you have this regarded one of the best na hedge fund managers right now. Okay? His name is Jim Simmons. Magkano ang kinikita niya? Mas malaki, 39.01% per annum. Okay? So, right around 4%, siguro? 4% a month. Or 3% a month. So, bakit ganon? Because in Forex po, hindi naman fixed ang market na yan. Sometimes, maganda ang market. Sometimes, hindi nagiging maganda ang market. In legitimate trading, okay, minsan may mga taon na maganda. Minsan may mga taon na hindi. Kaya ang tanong, gaano ang nagiging average ng kita nila in the long run? Okay? Dahil doon po natin makikita kung maganda ba talaga or magaling ba talaga yung nagtitrade na yon. Okay? So, practicality-wise, magkano ang po pwede natin kitain? Well, if i-compare natin sa mga naging matagal na in the Forex industry, 30% per annum, 24% per annum, and 39.01% per annum. Lahat po ng yan ay hamak laki kesa doon sa possible na kitain natin if we are having fund management here in the Philippines then. Okay? So, kung kami po ang tatanungin, practical ba ang 400% per month? Okay? Well, ito po ang sagot. Because, of course, in investing, numbers will never lie.
Okay, so right now, ngayong alam na natin kung magkaano ba yung pwedeng kitain talaga in forex trading. Siyempre po, iba kasi ang pag-handle ng mga malalaking account kaysa sa pag-handle ng mga maliliit na account. Okay? Yung $250, malaki na ba siya? Well, for some siguro, or siyempre maliit lang naman siya. Ang $250, if ite-trade mo siya, o ilalaro mo siya, or i-invest mo siya, siyempre, since maliit yung amount na yan, kayang-kaya mo siyang, kahit mawala siya sa'yo, okay lang. Tama? So, yung 250, pwede mong gawin yung 100% per month. Bakit? Dahil kapag nawala yung iyong 250, hindi siya masyadong masakit. Because in forex trading and investing, those are two different things. Okay? Sabi po nila, in trading, okay, pag ikaw ay magte-trade ng forex, always remember, or of course in investing, we have a saying that the higher the risk, the higher the return. Okay? In trading, if you are expecting siguro 10% per month, okay, dapat ikaw, you are willing to risk, or okay lang sa yung mawala ang 10% ng iyong kapital. Okay? If gusto mong kumita ng 100% sa isang buwan, then dapat willing kang mawala ang 100% sa loob ng isang buwan na yon. Okay? All things equal. Okay? Wag na po natin muna pag-usapan ng leverage. You will know that kapag ikaw ay magte-trade na talaga ng forex. Okay? So, if 400%, let's say halimbawa 100% na lang ang target natin. Question is, if you have a $1,000 na minimum investment, gusto mong doblehin yan sa loob ng isang buwan, well, dapat, question, willing ka ba na mawala yung 100% na yon or yung $1,000 na yon? Well, for others, yes. Di ba? Pero what if naging yung $1,000 ay naging $10,000 na? Say, $500,000 peso. Question, kaya mo ba siya na mawala sa'yo sa loob ng isang buwan? Maybe for others, oo. Pero for you, subjective na kasi siya. Sa iba, maliit yun. Well, sa iba, malaki yun. So, doon na po natin siya makikita. Okay, 500. Saying 500 ay maliit pa lang sa atin. Congratulations. Maliit yung 500,000 sa'yo. Question, 5 million pesos sa loob ng isang buwan. Willing ka ba na mawala siya lahat? Sabi ng iba, pag-iisipan ko na. Okay? Sabi ng iba, masyado nang malaki yun. So that is the point po natin kanina. No? The point is, we have what we call the law of big numbers. The point is, if pag maliit ang kapital na hinahawakan mo or tinetrade mo or ini-invest mo, yes, pwede siyang mawala sa'yo. Okay lang yon. Pero habang lumalaki na siya ng lumalaki, like the people na sinabi natin kanina, you have George Soros, Alexander Elder, and Jim Simmons, billion na kasi yung hinahawakan nilang pera. And yung billion na yon, hindi na siya ganon kadali na i-risk talaga lahat. That is the reason why ang sustainable na income lang po again is around 3 to 5% sa loob ng isang buwan. Based on their performance. Hindi naman natin sinasabing hanggang doon na lang. Baka kasi malay mo, ikaw na yung next, di ba? Na magaling na trader. If ikaw na yung magaling na trader na next, well, siguro, kaya mong mas malaki pa sa kanila. Okay? But historically, right now, sila lang. Yun po, yung sustainable na income. Okay? Because of course, if you have 5 million, siguro around, by 2% ng 5 million, around 100,000. Willing kang mawala yun in a very bad month. Okay? Then again, the income, kahit na maliit, dahil malaki yung kapital, okay, nagiging malaki pa rin siya. And in the long run, nagko-compound siya. Yung malaking kapital, nagko-compound siya. So, lumalaki na rin po yung interest niya. Okay? So, that is in trading. Right now po kasi, we have this, a lot of opportunities in the forex market or in forex trading na we have daw po the investing side. Okay? Well, technically speaking, when you say investing kasi, ilalagay mo yung pera mo doon, just like si Warren Buffett, di ba? Nilagay niya yung pera niya sa Coca-Cola ng 1960s.
Kailan niya winidraw? Eh di hanggang ngayon, hindi niya pa wini-withdraw. That is investing. Parang long term talaga. Ilalagay mo yung pera mo doon and then hahayaan mo na siyang kumita with compounding effect. Dahil in stocks po, meron tayong reinvestment plan. Okay? Na kapag meron kang stocks na nakinita or say your dividends, po pwede mo siyang i-reinvest. Automatic na po yon. Okay? Po pwede yung ganon. That's why nagkakaroon ng compounding. But in forex trading, ang forex po talaga ay hindi siya natin pwedeng sabihin plainly investing. If i-consider natin na ang investing ay mayroong compounding factor. Okay? Bakit? Kasi in forex trading, kapag binili mo yung currency ngayon, like say 50, ang US dollar to Philippine peso, hintayin mo yan hanggang mag-60. Okay, well, you can say that that is investing, pero hindi po siya magko-compound. Because compounding ay mangyayari kapag binili mo ng 50, naging 55, binenta mo ng 55. Tama? And then lahat ng kapital na yon, nakinita mo, ginamit mo uli siya para ipang buy and sell. And yung frequency o yung dalas ng pagbabuying and selling, it's just all about trading. Okay? Pero meron po kasing mga nag-offer ngayon na mga trading in forex na sila na daw yung magmamanage ng pera ng ibang tao. Okay? Well, nagiging uso na po siya. Okay? But remember, meron po kasing dalawang way of trading in the forex market. Okay? First way po is yung tinatawag nating pooled funds. Pooled funds. Ano yung pooled funds? Ginagawa nyo ito na magkakumare. Uy, pagsamasamahin natin, magkakampare. Pagsamasamahin natin lahat ng pera natin and then ite-trade natin siya. Okay? In the Philippines po, normally ginagamit natin ito through mutual funds, yung mga UITF. Okay? Paano yung ginagawa niyan? Meron tayong isang fund. Okay? Kapag po mga mutual funds, syempre yung fund na yon ay nakapangalan sa company or merong pangalan yung fund na yon. Okay? Now, ang mangyayari, tayong mga maliliit na investors, ipapasok natin yung pera natin doon. Kung ilan man tayo. Okay? So, say, meron tayong 5 investors na meron silang tigte 10,000. Magkano ang total value ng fund na ito? Total value ng fund is 50,000. And then yung 50,000 po na ito ngayon yung gagamitin ng tinatawag nating fund manager. Okay? Yung fund manager, siya ngayon yung maglalaro ng pera. Siya yung magbabuy and sell para sa'yo. Wala ka nang gagawin. Okay? Pero ano po yung mga issues dito? Yes, first, you have the fund manager. Next po kasi is, syempre, ang fund ay nakapangalan sa company. When it comes to your withdrawal, si company po, okay? When it comes to the withdrawal, si company po ang magbibigay sa'yo ng profit sharing. Well, isang problema kapag ganito ang structure, okay? Normally po kasi, wala siyang profit sharing. Ang meron siya ay tinatawag nating management fee. At ang management fee po na ito ay fixed po siya. Okay? Taon-taon, magbabayad ka sa fund manager para siya ang bahalang mag-buy and sell para sa'yo. Okay? And at the same time, babayaran mo siya ng, say, 5%. Isa po sa mga issues na meron tayo dito is, kapag po kasi ganito ang ginawa natin in forex trading, merong mga better na options. Okay? Dito po kasi, malugi or kumita ka, okay? Maipalugi or kumita, maipakita ng fund manager, parati po siyang merong bayad na fixed. Okay? Medyo parati tayong lugi dyan. Okay? And isa pa dito, ang pera ay hawak ng fund manager. Well, of course, we have naman yung mga legitimate na fund managers and then legitimate companies. Okay? Pero ito po kasi, kapag ginawa nyo ito sa forex, kung ako po ang tatanungin, this is a no-no. Okay? Yung pagsasama-samahin natin lahat ng pera natin sa isang pangalan. Because as you know, forex trading in the Philippines is not regulated yet.
Okay? Pwera na lang kung magba-buy and sell ka nung US dollar talaga. Okay? Kaya po sinasabi ng Securities and Exchange Commission natin na take extra caution pagdating sa dealing with companies like this and dealing with forex trading ng mga ganito. Bakit? Kasi since hindi po siya regulated, wala talagang tao na here in the Philippines na legally, okay, sabi nila, wala naman daw law. So, dapat hindi daw siya illegal. Well, still, dahil yun yung sinabi ng Securities and Exchange Commission natin, wala pa po talagang po pwedeng kumuha ng pera. Yung kukunin yung pera sa'yo, like sabihin sa'yo, halika na, mag-invest ka na, forex to, okay? Ang forex dito, ibibigay mo yung pera sa amin and then tutubo ka ng 30%, 100% sa loob ng isang buwan. And then, sila ang magbibigay sa'yo, okay? Yun po yung no talaga when it comes to forex trading. Okay, kaya medyo maraming nadedenggoy dito. Dahil in forex trading po, lahat ng withdrawal from the account na minamanage, diretso po yan sa bank account. Kung kanino man nakapangalan yung trading account na yon. Kung nasa forex po talaga siya. Okay? So, kung ganito po ang structure ng iyong mga forex trading na sinasabi sa inyo, okay? Well, una, papaano mong masisigurado na meron talagang forex trading account? Meron pong mga account na tinatawag na MetaTrader 4, okay? Kung saan po pwede mong ma-monitor ang lahat ng nangyayari sa account mo. Okay? Now, if ganito po ang structure ng inyong forex trading na account, this is the investing side. Well, kung kami po ang tatanungin, there is a better way and this is a no-no. Okay? Huwag po ganyan ang gawin nyo sa inyong forex trading na investment. Okay? Ipapatrade mo man siya sa iba. Okay? Because the better way of doing forex trading is through a system that we call MAM. Okay? MAM or UMAM. MAM po, ibig sabihin, multi-account manager. Okay? Some, they call it UMAM, Universal Multi-Account Manager, etc. Okay? May iba, PAM, ang tawag sa kanya. Iisa lang naman po lahat yon. Okay? Dito po, meron tayong tinatawag na master account. Master account. Master account po ay, actually, sa forex trading po, technically speaking, walang tinatawag na fund manager. Okay? Mga service provider lang po yan. Okay? Ano ibig sabihin nun? Yung account dapat ay nakapangalan sa'yo and then pinapatrade mo lang sa iba. Now, this master account, ang may hawak po niyan ay ang iyong trader. Yung taong mag-handle ng pera mo. Okay? And then, from this master account, meron po tayong mga tinatawag na slave account. Pangit pakinggan, pero ganun po talaga. Okay? Slave account. Okay? Kung ilan man po ang mga investors or ilan ang mga gustong magpa-trade sa iyong trader, okay? So, halimbawa, meron tayong tatlo. Now, itong tatlo na ito, meron silang yung isa, 10,000, iba-iba. Okay? Yung isa, 20,000. Yung isa, 5,000. Okay? Now, ang key po dito sa tinatawag nating MAM, so kapag may nag-offer sa'yo, well, tanungin mo na siya, ano yung may MAM ba kayo dyan? Okay, bakit ganon? Dahil dito po, una, yung account po ay under your name. Okay? Under your name. Okay? Meron ka rin po sa account na sarili mong account number. Okay? Kung ano may account number. And lahat ng withdrawal mo from that account, diretso po siya sa iyong bank account. Okay? Technically speaking, yung account mo, okay, nakapangalan sa'yo, may sariling account number, nakalink sa bank account mo kung saan mo man gustong mag-withdraw. Wala pong pakialam si fund manager pagdating sa withdrawal. Lahat ng withdrawal, diretso sa bank account mo. Ano lang ang gagawin ni fund manager or ni trader? Eh di mag-trade lang. Okay? Ang system po ng MAM na ito ay parang yung tinatawag na copy trade. Ibig sabihin nito, kapag si
fund manager or si trader ay say bumili. Okay? Bumili siya ng USD. Okay? Lahat po ng accounts nyo, ganun din yung gagawin. Okay? Nag-buy siya ng USD. So, ano ang mangyayari? Yung account ko, ganun din. Magbabuy din ng USD. Okay? Magbabuy din ito ng dollars. Magbabuy din ito ng dollars. Hindi gagalaw yung account mo or hindi maahawakan ni fund manager yung account mo. Nakalink lang po siya sa kanyang account na ito. Lahat ng gawin ng account na ito, okay? Yan po ay didiretso or gagawin din ng account mo. Kumbaga, isipin nyo na lang na account ko ang nagte-trade, pero hindi ako ang nag-iisip kung ano yung ibabuy at ano yung isesell. Okay? Ganun po ang mas magandang way. And, ang mas maganda po dito, normally, sa iyong Forex, okay, meron po tayong profit and loss sharing. Ano ibig nitong sabihin? Ibig po nitong sabihin, ang mga fund managers, when it comes to Forex, hindi nakagaya nung una. Yung una kasi, malugi or kumita yung account, magbabayad ka ng management fee. Dito po, kapag kumita yung account, say kumita yung account ng $1,000, depende na yun sa isip nyong hatian, okay? Minsan, 50-50. So, halimbawa, kumita ng $1,000, yung 500 sa'yo, yung 500 sa kanya. Okay? Meron papaanong mahati yon? Yung iba po, automatic. Yung iba naman, i-withdraw ni client muna yung kita at saka niya isa-send doon sa kanyang trader. Di ba? Parang mas maganda siya kasi sa'yo dadaan yung kita and then ikaw pa ang magsisend sa iyong trader. Okay? Kapag naman siya ay nalugi, say, dahil pinabayaan ng iyong trader, okay, nalugi siya ng $1,000 din yung nalugi. So, yung lugi na yon hindi yung lahat ay i-cover mo. Yung $500 from the 1,000 na loss, okay, yun ay babayaran sa'yo ng iyong fund manager. Okay? So, sa system po na yon, mas maganda siya. Bakit mas maganda? Well, una, performance-based. Diba? Kapag kumita, hati kayo. Kapag pinabayaan niya yung account mo, then meron din siyang liability doon sa loss na mai-incur niya. Mas panalo ka as the person investing or as the person na may hawak ng account and then na tinatrade niya. Okay? And of course, again, kapag po may nag-offer sa inyo, tanungin nyo ito. Meron ba kayong mga ma'am na ginagamit? Okay? Yung account ba ay nakapangalan talaga sa akin? Kasi lahat po ng Forex transactions ay dadaan sa bank. Okay? Or dadaan sa kahit na anong financial institution. Okay? So, yung account ba nakapangalan? Sarili ko bang account number yan? Kapag ba ako nag-withdraw, diretso ba yan sa bank account ko? Or kung saan ko man gustong maipadala sa akin? Or, and of course, meron ba tayong profit and loss sharing? Okay? So, this is the better way. Kung kami po ang tatanungin, when it comes to Forex trading, ito po ang better way. Okay? Siyempre, hindi na namin makokontrol. Kayo na po ang bahala kung maghahanap kayo ng trader. Dapat, siyempre, magaling yung trader. Okay? Meron pong mga historical performance yan na po pwede mong kuhanin sa kanila. Okay? So, right now, alam mo na kung ano yung tamang way of investing or having your account being traded by someone else. Okay? And ngayon, sa social media, okay, nakikita natin, marami tayong nakikita na way of managing your funds or having someone to trade for you. Pero hindi na siya someone. Okay? Meron na tayo ngayon tinatawag na mga EAs. Okay? Yung mga EA o yung AI o yung robot, ito daw yung mga ipa-plug in mo lang and then i-click mo lang, siya na ang bahala. Robot na, expert advisor, ibig pong sabihin ng EA. Okay? Siya na yung bahalang mag-trade para sa'yo. Okay? Now, question, maganda ba ito? Well, yes po, maganda pa rin siya. Okay? Nga lang, isa po sa mga issues na nakikita natin dito is, of course, as you know, ang EA, since robot siya, automatic trading siya, okay? Ang makikita lang po niya or ang mababasa niya lang is your tinatawag po nating technical analysis. Now, ang technical analysis po ay yung
pagtitingin lang ng presyo, kung tataas ba siya or bababa ba siya based on historical performance. Okay? So, parang titingnan natin dito, para siyang algorithm. Meron siyang algorithm na alam niya kung kailan siya magbabay, alam niya kung kailan siya magsisell. Based on the math lang. Okay? Now, of course, if gusto niyo po ng EA, dapat ito alam ninyo. Ang EA po kasi, since robot siya, ang kaya niya lang basahin ay yung numbers. Okay? In Forex trading po, meron dyan mga balita. Meron dyan natawag nating fundamental analysis. Okay? O, dito sa Pilipinas, kapag merong balita, okay, pwedeng yung balita na yon ay makaganda sa ekonomiya or makapangit sa ekonomiya. Di ba? Pwedeng yung mga foreign investors natin makita na hindi maganda yung naging balita na yon. Yung mga balita po na yan, nakakaapekto po yan sa pagtaas at pagbaba ng presyo ng currencies. Okay? Now, one of the problems of EA na dapat alam nyo, hindi niya po alam basahin ang balita. Also, hindi niya alam i-analyze ang balita. Well, sana merong ganun, no? Pero kung merong ganun, baka mapalitan na tayong mga tao dito sa mundo. So, if hindi niya mabasa yung balita and yung balita ay nakakaapekto sa market and continuous pa rin yung trading ng yung EA, yung robot, pwede pong mangyari. And ito po ay madalas mangyayari, okay, na nalulugi siya or nagkakamali yung trade niya because of that news. Is that a bad thing? Hindi po siya bad thing. As long as alam mo na dapat kapag merong balita, dapat ito turn off mo yung iyong EA. Okay? Ang problem is, normally po kasi ang EA ay para siyang naka-UMAM. Naalala niyo po yung UMAM na pag nag-trade yung account ng trader, lahat ng accounts natin magte-trade. Okay? Minsan po, yung may hawak ng master account na sinasabi natin, hindi niya turn off yung EA kapag merong mga balita. So, ano nangyari? Nalulugi kapag ganon. Okay? So, dapat alam natin kung kailan natin i-on yung EA or kung kailan natin i-off. Next po na issue dito is, of course, the word natin kanina, sustainable ba? Yung sustainability ng ating EA. Bakit? What if hindi mo pinag-aralan ang Forex trading? Hindi mo pinag-aralan ang tamang paraan kung paano magba-buy and sell? Question, paano kapag nawala yung nagpo-provide sa'yo ng EA? And hindi mo alam kung paano mag-trade? Di wala na. Wala na. Tsaka lang natin ulit siya pag-aaralan kapag nawala na. So, sustainability-wise, okay, kung titingnan po natin siya, hindi siya ganun ka-sustainable compared to ikaw mismo pag-aaralan mo kung paano mag-trade ng Forex. Okay? And syempre, hindi mo rin naman alam kung kailan siya iti-turn off or iti-turn on if hindi mo talaga alam din kung paano ikaw ay magte-trade ng Forex sa sarili mo. Okay? So, that is the benefit of knowing how to trade Forex ng manually nung ikaw mismo talaga ang magte-trade. Okay? And of course, well, alam po ng lahat ito. Okay? Lahat ng traders, lahat ng fund managers, and lahat ng EA providers, they know that the market is changing. There is a market change consistently. Now, the EA or the robot might work for the current market condition. But, if hindi na siya in the future, hindi ko naman sinasabing ganun talaga yung mangyari, but there is a possibility na kapag nag-change na yung market, the program of your EA ay hindi na siya mag-work. Okay? Now, pwede kasi na ang EA mo right now is more on reversals or more on pullbacks. Okay? More on support and resistance. And yun yung bagay for this market. Paano if naging trending na siya? Nagkaroon na ng mga breakouts na. Okay? Ang naging trend ng market. So, hindi na niya makukuha yung market. So, if that's the case, kailangan mong mag-change again ng iyong robot o ng iyong EA. Okay?
So, yun po. Dapat ito yung advantages and disadvantages. Well, the main advantage of robot, wala ka nang gagawin. Kung maganda yung robot, then most likely kikita yan. Basta medyo lakihan mo lang yung capital mo ng konti. Okay? Dahil kapag nagkamali siya sa technical analysis, at least, baka po pwede pa yung makabawi. Okay? So, that is EA, AI, or robots. Okay? So, dito po, better pa rin na alam nyo yung manual way of doing forex trading. Okay? Para may EA or robot man, okay ka pa rin. Okay? Alright. So, this is the most important thing when it comes to forex trading ay dapat alam mong mamili ng iyong brokers na gagamitin. Okay? Of course, kung kami po ang tatanungin, would really like na yung mga brokers nyo po sana ay nasa time zone ninyo. Though, of course, right now, mga 24 hours naman na yung support niyan. Well, okay pa rin na yung broker na pipiliin mo ay within your time zone. So, here in Asia, you have Japan, you have Vanuatu, and then you have Indonesia, kung saan meron pong mga tinatawag na onshore na brokers. Okay? Dahil meron pong dalawang klase ang mga brokers din. Meron tayong mga tinatawag na onshore, and meron kang tinatawag na mga offshore. Well, ang onshore brokers po ay kagaya ng BDO. Ang BDO ay, syempre, registered sa SEC sa Philippines, Bangko Sentral ng Pilipinas, okay? May mga sa insurance din, and of course, meron silang PDIC. Okay? Ang BDO ay nakaregister sa Philippines, ang kanyang mga regulatory bodies ay nasa Philippines, and nag-operate siya dito sa Philippines. Okay? If ganyan po ang broker na gagawin mo, well, you know, okay, simply, alam mo kung saan ka dapat pupunta. Okay? Just in case na merong mangyari, because in forex brokers po, meron pa rin naman niya compensation fund na tinatawag. Okay? Ang compensation fund po is parang yung PDIC natin. Kapag nagsara ba yung broker na yan, yun na may gusto natin, di ba? Ano yung safety ko? Ano yung security ko if mag-i-invest ako sa forex? Well, first is the compensation fund. Kapag ba nagsara yung broker na ginagamit ko, question is, makukuha ko ba, parang PDIC po, makukuha ko ba yung pera? And, kung magsara man siya, saang bansa ako pupunta? Okay? Because if you will be opening an account sa isang onshore din na broker, well, for example, wag na tayo magbanggit ng halimbawa, Philippines, kung mag-open ka dito, saying na meron tayong regulatory body here in the Philippines, kapag nagsara yun, alam mo kung saan ka pupunta. Alam mo pupunta ka sa Pilipinas, and alam mo na alam mo kung ano yung mga pupuntahan mong ahensya ng gobyerno nila para makuha yung iyong pera. Now, when it comes to compensation fund, there are some brokers, okay, some ng mga ginagamit din po natin ay meron silang 100% na parang compensation fund. Kapag nagsara sila, 100%, kung magkano man yung perang nandun sa loob ng iyong account, yun yung ma-refund sa'yo. Okay? Meron namang ibang mga brokers up to $26 million. Okay? So, iba-iba po siya. Okay? Dapat yun ay mga kailangan, kung mamimili ka ng broker, kailangan tingnan mong mabuti kung ano yung mga advantages and disadvantages niyan. Okay? Now, this will be tackled more on your forex trading courses. Okay? Now, also, kailangan nating tingnan yung ating mga tinatawag na brokers na dealing desk, okay, versus your non-dealing desk or no-dealing desk brokers. Okay? Sa no-dealing desk, parang dalawa po siya. Pwedeng STP or yung mga ECN na tinatawag nila na brokers. Okay? Now, for this, meron po kasi tinatawag na dealing desk. Ang dealing desk ay from the word itself, para siyang dealer. Okay? Kapag dealing desk yan, ang mga dealers po kasi here in the Philippines, parang yung mga bangko. Okay? Pag pumunta ka sa bangko and then nagpapalit ka ng iyong currency ng pera mo, kung gusto mong bumili ng dollars, sino ang magbebenta sa'yo? Siyempre, yung bangko. Tama? And then kapag gusto mong magbenta ng dollars na meron ka, sino ang bibili nun kapag pumunta ka sa bangko or money changer? Sila din. Para po silang dealing desk. Para silang dealer. Okay? Kung ano man yung gusto mong gawin, sila na yung kukuha ng
nung opposite na transaction. If you want to buy, sila magsisell. If you want to sell, sila ang magbabuy. Okay? Now, there's nothing wrong with it. Okay? Nga lang po, dapat alam natin na kapag dealing in trading, and kapag dealing desk yung ginagamit mo, in trading po, sa lahat ng transactions, there will always be a winner, and then of course, there will always be a loser. Kapag kumita ako, malulugi sila. Kapag nalugi ako, kikita sila. Those are dealing desk brokers. Now, kapag po kasi kayo ay nagte-trade sa isang dealing desk broker, okay, and sa platform nila, where they control everything, well, hindi ko naman po sinasabi na pwede na nangyayari ito, okay? Pero before kasi nangyayari siya. And of course, hindi natin pwedeng tanggalin yung notion na pwedeng mangyari uli. Tanungin mo lang sarili mo, ano kaya ang most likely mangyari? Malulugi ako at kikita sila? Or kikita ako at malulugi sila? Sa platform nila ako nagtitrade. Sila ang may control ng lahat ng price. Okay? So, meron pong mas malaking risk if ganun yung gagawin natin. Okay? And then you have the no-dealing desk brokers. Ang mga no-dealing desk, ang broker po kasi talaga is parang middleman mo lang. Okay? Say, gusto mong bumili ng lupa. Saan ka pupunta? Sa isang ahente ng lupa. Okay? Kapag sinabi mo gusto kong bumili, punta ka sa ahente, siya ang maghahanap ng magbebenta sa'yo. Gusto kong magbenta ng lupa, punta ako sa isang broker, sila ang maghahanap ng bibili sa akin ng lupang binebenta ko. Malugi ako or kumita ako sa pagbebenta or pagbibili ko, yung ahente kikita siya dahil sa komisyon. Yun po yung mga brokers talaga, okay? Nagiging ahente, nagiging middleman lang sila. Wala silang pakialam kung kumita ka or malugi ka. Importante, nag-trade ka, nag-buy and sell ka, and then kumita sila. Pero sa ganong situation po, wala silang pakialam sa'yo. Wala kang, we can say na mas less yung risk na hindi katulad kapag ikaw ay nag-trade sa isang dealing desk na broker. Okay? Again, ito po ay i-discuss in details kung paano kang maghanap ng broker talaga sa iyong Forex trading course. Okay? And of course, kailangan tingnan mo yung spread. Okay? Meron pong tinatawag na fixed spread versus yung floating spread. Okay? Ano ang spread? Sa Forex trading course nyo po yan, kailangang malaman. Okay? But basically, this is your Forex brokers. Okay? Sir, kailangan ba namin ng broker talaga para mag-trade ng Forex? Well, technically speaking, hindi naman. Pero kung ang pera mo ay hindi million in dollars, well, yes, kailangan mo pa rin gumamit ng mga brokers. Okay? International na brokers. Kung saan regulated ang kanilang pagiging isang company. Alright, so finally, what are the advantages of your Forex trading if magte-trade ka na talaga? Okay? Kanina po, diniscuss natin yung investing. So, if you have other questions, maybe you can message our group or maybe email our group. Okay? Kung meron po kayong further questions doon. But if you will be participating in Forex, especially if magte-trade ka na, sir, saan mas malaki ang kita? Sa trading or investing? Siyempre sa trading. Bakit? Dahil in trading, ikaw ang may hawak ng iyong pera. Mas malaki ang kita, mas malaki rin ang risk. Pero at least, ikaw ang nagmamanage ng pera mo. Diba? Walang sisihan. Sisihin mo na lang yung sarili mo. Okay? Well, first, the advantage is, it is a 24-hour opportunity. 24 hours po siya. Bakit? Since it is international, tulog tayo sa Pilipinas, gising yung nasa US. Nagtitrade pa rin sila doon. Okay? Gising sila doon, tulog tayo dito sa Asia, nagtitrade sila doon. Okay? And ang currency po, hindi yan talaga natutulog because you have Japan, Australia dito na main trading floors. And then gumuwi-gawi ka, you have UK, okay? You have London, and then you have Frankfurt, and then you have USA. Hindi naman sila 24 hours bukas. Okay? In your Forex trading course, pag-aaralan nyo ito kung ano yung mga magagandang i-trade ng mga ganong time frame. Okay?
So first is 24 hours. Now, if it is 24 hours, especially here in the Philippines, mas flexible po siya para sa inyo. If meron kang trabaho ng umaga, then po pwede mo siyang isama or gawin mo na lang siya sa hapon dito sa Pilipinas. Bukas naman ang London and ang US ng mga ganong oras. Actually, mas pabor pa nga sa'yo dahil noon mabilis talaga yung market. Okay? So, since 24 hours siya, always remember po kasi na in Forex, okay, ito ay isang opportunity na sana ay hindi mo gawing full-time kaagad-agad. Okay? Ang ganda po sa Forex is dapat maging flexible siya sa iyong lifestyle. If ang lifestyle mo ay gising ka sa gabi, then makakapag-adjust ang Forex sa'yo. If ang lifestyle mo ay pang-umaga ka, then makakapag-adjust ang Forex sa'yo. Okay? Next po is instant ang mga execution natin. Okay? Ibig pong sabihin ng instant na execution, pag gusto mong bumili ngayon, meron na kaagad. Kapag gusto mong magbenta ngayon, meron na kaagad. Bakit ganon? Because in Forex po, we have what we call liquidity providers. Okay? Didiscuss po ito more on the courses na meron kayo. Okay? You have liquidity providers. Hindi po ito kagaya ng stocks na kapag bumili ka ngayon, maghihintay ka pa. Gusto mong bumili at 20 pesos, halimbawa. Walang gustong magbenta, maghihintay ka pa ng matagal. Okay? Now here, instant po ang execution because the market is really huge. Okay? You have banks na mga pwede mong natawag na liquidity providers. And of course, syempre, finally, ilan lang po ito sa mga advantages ng yung Forex and a lot more pa, no? Wala masyadong commission. For others, medyo mababa ang spread. Okay? And of course, the main advantage then of your Forex dito is, syempre, ang income mo ay pwedeng in dollars ang magiging income mo. Okay? So, ang advantage mo talaga dito is diversification. Okay? Say diversification, sabi nga natin, do not put all your eggs in one basket. Okay? Now, ang ganda po dito, since dollar denominated siya, it is the ultimate diversification na po pwedeng magkaroon ka here in the Philippines. Bakit ganon? Because, kagaya nung diniscuss natin kanina, your Forex na apektuhan niya lahat. Now, if you're in the Philippines and naggagawa ka ng diversification, yung iba nilagay mo sa bonds, sa stocks, okay? Nilagay mo yung iba sa money market securities, and in any market here in the Philippines, sabi mo, doon ko i-diversify yung pera ko, always take note that right now, globalization really fast. Okay? Na right now, ang mundo ay parang iisang bansa na lang din talaga siya. Okay? Now, if ang iyong pera or ang iyong investments ay nasa isang currency lang, say Philippine peso lang, kahit na anong diversify ang gawin natin dyan, kapag bumagsak ang ekonomiya ng Pilipinas, kapag humina ang currency natin, okay, hindi naman yun masama, may ibang factors pa rin yun, pero, ceteris paribus, lahat ng investment mo ay maaapektuhan pa rin. And lahat ng investment mo ay pwedeng mawala din in the future. Hindi naman mawala, pero humina yung value or malugi siya dahil nasa iisang currency lang siya. Now, if you will be trading, if you will be investing, if you will be participating in this Forex trading, now the advantage is the money is in dollars. Kapag humihina yung currency natin dito sa Pilipinas, well, kapag Forex trader ka, natutuwa ka pa kasi yung exchange rate, kapag winidraw mo siya dito sa Pilipinas, ay mas malaki. And that is true diversification. And lastly, of course, in Forex, ano ang mas maganda? Magbi-business na lang ba ako ng Forex? Magte-trade ba ako or magpapamanage na lang ako ng account? Well, depende na po yun sa inyo. What is your goal? That's the first. What is your goal? Ano ba ang nakikita mo? Una is sa income. Ano ba ang gusto mo? Is it passive income or active income? You have to know. Saan ba ako magaling? Magaling ba ako sa mga pag-a-analyze? Gusto ko ba na ako ba ay isang tao na introvert? Gusto ko ba kahit nakaupo lang ako sa aking laptop, kumikita ako ng pera? Those are some of the factors na kailangan mong tingnan. Okay? Your personality.
And of course, syempre, kailangan mong i-factor out din dyan your knowledge. And kung willing ka ba to take the time in learning. Okay? Because again, in Forex, you have a lot of ways para ikaw ay kumita. Pwede kang mag-trade, active income, pwede kang mag-invest through MAM, passive income. Well, hindi ka po pwedeng magkaroon ng isang brokerage company dahil wala pa tayong regulations in the Philippines. Nagsarado na po sila noong 1990s. Pero po pwede kang maging isang introducing broker or maging partner ng isang broker in marketing. Po pwede rin po yon. Okay? So, maraming paraan para ikaw ay kumita sa Forex. Okay? Pero syempre, if you will be trading or if you will be investing in the Forex market, kailangan mag-invest ka syempre sa iyong knowledge. Okay? That is the key. Bakit? Remember this para sa inyong decision. 90, 90, 90. Ano po ang ibig niya sabihin? 90% of those trading lose 90% of their capital within the first 90 days of their trading. Again, 90% of the traders lose 90% of their capital within the first 90 days of trading. Bakit nangyayari yan? Well, main factor, kulang kasi sila sa knowledge. Dahil kikita daw ng 400% a month and then go na kaagad. Or kahit na legal ang way ng paggawa ng Forex trading, akala nila yung greed, yung fear, okay, yung emotions na yan, hindi natin siya na-control. The mindset is wrong, the risk management is wrong, and then the strategy is wrong. Sometimes maganda yung strategy daw, pero yung ibang factors hindi na nila na i-consider. Why? Because hindi sila masyadong nakapag-invest in their knowledge. Okay? Now, is there a big opportunity in the Forex market? The answer is yes. There's a big opportunity. Ang ganda in the Forex market, marami kang options. Okay? And of course, syempre malaki yung kikitain. Okay? But of course, you have to learn first kung paano siyang gawin ng tama. And, syempre, well, some say that we have a lot of free, like this seminar is a free seminar. Well, this is true na free seminar ito, and then you can learn Forex trading sa mga free dyan in the market. But your main problem po kasi, if you will be doing that, is your time. In investing, in trading, in business, ano ang kalaban natin? It's the time. It's the time na i-google mo na paghahanap ng a lot of opportunity, a lot of strategies, a lot of free, and then i-compile mo siya, and then i-filter mo kung ano yung tama or ano yung mali. Well, in Forex po, or in any kind of investment, okay? There is no perfect investment as there is no perfect strategy. There is no perfect philosophy in trading or in investing. Okay? Walang pwedeng sabihin yun yung best sa field na yon. Okay? Why? Because the market is constantly changing. Now, kahit na walang perfect, because some analysis, some philosophy, some risk management, it worked for other traders. Itong philosophy din na ito, itong risk management, itong strategy, ay nag-work din para sa iba. Some strategies, they work para sa ibang tao. Some strategies, hindi nag-work para sa kanila. Pero merong strategy na pwedeng mag-work sa kanila. Okay? So, a lot of strategies out there. Okay? Ang pinaka-important po kasi is how you will be filtering it. Especially na yung magtuturo sana sa iyo and yung pagkukuhanan mo, pag-i-investan mo ng time, okay, ng iyong knowledge, ay yung fit sana
para sa'yo. Because Forex, you have a lot of technicalities. Dapat ang magtuturo sa'yo is someone na talagang maiintindihan mo, magagrasp mo yung concept sa mas madaling paraan, sa mas madaling mong maintindihan, so that you can save time. Because the opportunity in Forex, talagang bibilis na po siya, especially in the future, okay? At to become a good trader, dapat makapag-trade ka na ng 2 years siguro, 2 to 4 years, and then magiging okay na siya talaga, magiging sustainable ka na. Okay? So, to save time, okay, that's the reason why we advise people parang sa ganun ay kumuha sila ng professional or kumuha sila ng training na talagang mag-fit para sa kanila. Training na makakapag-provide sa kanila ng support in the future. Okay? So, I hope meron kayong natutunan sa ating free course na ito. Save time, okay? Learn this, sana hindi naman faster, okay? Because trading will be a journey. Okay? Journey yan na there will be ups and downs as well. Okay? Pero ang importante ay meron kang makakasama in the end. Okay? Parang sa ganun ay ma-guide ka. Alright? So, kung ano man ang iyong magiging Forex venture in the future, I wish you all the best and I know na magiging successful ka. Okay? Just keep it up and just be consistent. Okay? And I hope you will have sustainable profits in the future.